outdoor specimen. Tandaan ninyo, idikit ko ang sticker sa aking kotse para gi-recognize ko gid siya nga part na sang pamilya kang Barangay Salvacion. Thank you. Mga specimen jacket tagali sa balay Ex-Kapulo. ni ex-kapitan Jerry Udango gagyala nga sa Barangay Salvacion. Kaya kap ka ano ka termino? One lang for 5 years in service. 5 years. Ginasa taon ko ang mga followers kang outdoor specimen. Atin tanda suportahan, ha? Para magpatayo ang anda ng mga good works sa tawag outdoor recovery. Welcome back mga specimen. So ngayon ay nandito tayo sa Barangay Salvacion. At syempre alam niyo naman kung bakit tayo nandito, di ba? It's time to go camping na naman mga ka-specimen. At syempre sinamahan tayo ng mga barangay officials dito, si Kagawad Maymay dyan, no? At syempre si Greta dito sa aking likod. Yan, nasaan si Greta? Yun. So hindi pa namin alam kung saan talaga kami pupunta. That's why sila yung mag-guide sa amin dito. So ito yung ating daan, yung palayan. Yan. Medyo malambot yung lupa kasi kakatapos lang ng ulan. So dapat may balance tayo dito. Mukhang hindi ko mabalance yung katawan ko. Yan. Okay, Greta, mag-balance ka dyan sa likod. Mag-hi ka sa vlog. Naiya si Dominico. Siya yung nagdala nating water jug. Salamat. At syempre, hintayin natin yung ating bisita dito. Hinay lang. Balance lang kasi madulas yung bato. Woo! I learned from my mistake. Don't worry mga specimen, she's doing well. Yan o. Kailangan natin panatiling malinis yung ating mga gamit dito. Kasi hindi pa tayo nakaabot sa ating destination. Kailangan tayo magdahan-dahan dito. Hanap tayo ng party kung saan medyo matigas yung lupa. Kasi kung dito tayo tatapak, yan o. Okay lang sana kung nakapaa tayo. Okay, naka-spooting tayo ngayon, di ba? Tapos, fuck! Wait. Ano ka pa? Shit. Baka yung mamasakit. Ouch. Kaya, napiyasaw? Wala. I'm fine. Whew. So I guess malapit na siguro mag 6 PM. Dapat pakarating tayo doon bago dumilim. Kaya kailangan medyo mabilis-bilis tayo. Yun yung Mount Poras. Ang ganda, no? Isa sa mga mataas na bundok dito sa Antique. Finally mga specimen, nag-reunite na kami dito. Kasi isang trail na lang yung dadaanan namin. Yan o, palay. Wow. Malapit na lang ito siguro. Pwede nang i-harvest. Maganda yung pagman ni Greta mga specimen. Pwede na siyang maging post-apocalypse character. Oh. Yan. Oops. Nadulas ako doon. Baka may ahas na bubulaga dito sa atin. Wow, look at that. Kakao. Hindi pa to hinog. Yellow daw yung color ng hinog, kaya violet pa siya. So it will take time pa siguro na maging yellow to. Kaya wag muna nating kunin. Kagawad Maymay, mag-hi ka muna sa ating vlog. Baka may gusto kang batiin. Dito tayo magtatayo ng ating tent.
Yun. Good evening mga specimen. So nandito na kami sa aming campsite kung nakikita nyo naman, at saka yung ating mga kasamahan ay bumalik muna sila ng kanilang barangay kasi may kukunin lang sila. Actually dito sila matutulog din, sasamahan nila kami. Damn, what's this? Parang weird. Tingnan natin ang specimen. Okay na rin. Parang kanin din. Sarap. Sarap siya actually. Tapos puno siya ng flavor ng mga seasoning. Kanin pa lang yun hindi pa yung ulam. Much more pa yung ulam, di ba? Gawang Virginia to kaya quality. Messy lang siya tingnan pero masarap to. Camping kasi natin kailangan ng super aesthetic. Ito kasi yung natural talaga na nangyayari. Ito yung natural na itsura ng ating meal. Pag nasa outdoor tayo, mahirap maging aesthetic. This is chicken teriyaki. Yan. Messy, no? Pero ang sarap. Next is yung ating sweet chili. Yun. Chicken, sweet and chili. Yan. Palagay natin dito sa ating plato. Wait lang. Need natin ng tinidor. Kasi nga, super sticky yung rice. Yun. Yan. Check natin, pakita ko sa inyo kung ano yung sa loob. Yan. So sana walang nakapasok na mga insekto dito para walang kakagat mamaya once na matulog na kami. Close natin. Dumating na rin yung ating mga kasama na bumalik kanina sa kanilang barangay. No? So nandito sila, si Kagawad Maymay at saka si Dominic. Parang waiting shed, no? Yung kanyang shape. Ganda. Tapos nag-DIY lang tayo ng mga poste dito. Kumuha lang tayo ng mga puno dito sa tabi-tabi. Tapos ginawa nating poste kasi nga kulang yung ating poste dito, which is ito lang naman yung natirang poste ng ating tarp. At nag-iinuman dito yung ating mga kasamahan, no? Para mawala yung kanilang pagod sa kakapunta dito. Kasi sila yung nagbuhat ng ibang gamit namin, yung aming water jug. So regalo na lang yung tanduay na yan. Ayaw nilang makapunan kaya tanduay na lang daw yung kanilang hapunan. Yan. So wala silang dalang banig. May dala kayong banig? Wala? Kagawad? Wala? Titigal na dito kayo matutulog? Dominic, okay na sa'yo dito ka matulog sa saging na yan? It's 12 midnight at gising na gising pa rin kami mga specimen. Kasi may papakita kami sa inyo dito sa aming campsite banda. Isang historical event na nangyari dito noong panahon ng mga Hapon.
Kasi majority, sabi nila no, sabi lang naman nila dito, yung mga tao mismo dito sa Salvacion ay majority yung mga nakatira dito mga indigenous people. Yung mga tinatawag nating IP or ATI. So, dito pinaniwalaan na dito banda sa ating campsite ay dito pinatay yung 30 plus, no? May higit 30 na katao, mga indigenous people nung panahon ng Hapon. Syempre mga Hapones yung pumatay sa kanila. Dito daw nangyari yung tawag nilang pagpatay sa mahigit 30 katao na mga indigenous people or mga ate. Kaya nilagyan nila ng cross dito. Yan. Historical yung lugar na ito mga specimen. Hindi ito basta-basta campsite. Maraming alaala ang dumaan dito. Maraming mga pangyayari ang nangyari dito. Diba? Yan. So, mostly pag Biyernes Santo ay pupunta yung mga tao dito at nagsisindi ng kandila. Kaso wala kaming dalang kandila ngayon. Nakalimutan din ni Kagawad Maymay. So, ipag-pray na lang natin na they're in good place. They're in good hands. Wala tayong magawa eh. Yun yung mga isa sa mga brutality na nangyari noong panahon ng mga Hapones. Malapit lang yan sa campsite. Doon yung ating tent. Diyan lang sa taas banda. Tapos dito yung cross. Mga 2 AM daw may umiiyak na sanggol, mga babae. Kasi mostly panahon ng Japanese makaspecimen, mostly na mga victims ay mga babae at bata. Walang awang pinaslang, di ba? Bakit walang naka-overnight dito? Nagkatakot. Takot sila. Yun mga specimen, yun lang narinig nyo yun kay Kagawad Maymay. Siya mismo nagsabi na no, na iba talaga yung outdoor specimen kasi kahit dito nag-camping talaga, no. Hindi naman kami actually natakot kasi wala kami alam. Minsan mabuti nang walang alam para hindi matakot. Pero sabi ni Kagawad May, yun nga. Dahil nga sa sa cross na yun na kanina na pinakita ko sa inyo, yun yung reason na parang walang nag-overnight dito. Although may pupunta naman dito tuwing siguro mga daytime lang, tapos umuwi naman sila, pero parang wala daw na tao na mga nag-overnight dito kahit mga local, 'di ba? So, first time din siguro na mag-overnight sila dito. Itong dalawang to. Ito sa history ng Barangay Salvacion yung nag-overnight dito, yung dalawang to, tandaan niyo yung mga mukha nila yan, no. Si Dominic at saka si Kagawad Maymay, yan. History na yan mga specimen. Nakita niyo na yan. So pasalamat tayo at nandito sila. 'Di ba, nasamahan nila tayo. Samahan niyo ulit kayo mga specimen, no. Bukas papakita ko sa inyo kung ano naman yung ating adventure. Hopefully, no. Kung matapos natin yung ating camping ngayong gabi, bukas dadaan tayo sa ibang ruta pabalik ng barangay. Mag-adventure tayo, magsa-side quest tayo mga specimen, don't worry. Sige. Good morning mga specimen. At the same time, good morning sa mga taga Barangay Salvacion. Ito yung ating view this morning. Yan. Dito tayo sa tatawag nilang buklod-buklod mga specimen. Dito lang yan sa Barangay Salvacion. Hindi lang siya mataas, pero medyo malayo lang siya sa barangay. At saka maganda yung ambience dito. So dito tayo nagka-camping ngayon. Kagabi hindi nyo nakita masyado yung view natin kasi nga madilim na. At saka late na kami nakarating dito sa aming campsite. Kaya hindi na ako nakapag-video ng ating surroundings. So ngayong umaga, lilibutin natin para makita nyo kung gaano katahimik dito mga specimen. Oh. Yan. Tapos may mga palayan dyan sa ilalim. Tapos may harvester. Yan yung Mount Poras. So, salamat kay Kagawad Maymay again. Nakita nyo na yan kagabi. Kasi madilim lang. So ito sila. At saka kay Dominic na biglang gumising.
Pasalamat tayo mga specimen sa kanilang dalawa kasi sinecure nila yung area para sa atin. At saka sila yung nagbuhat ng iba nating mga gamit. So salamat talaga sa Barangay Salvacion sa kanilang tulong na makakamping tayo ng maayos dito sa kanilang lugar. Uwi na kayo mga specimen. Natapos na yung aming camping dito sa Barangay Salvacion. Dito lang yan sa Sitio Tabacan, right? Mga specimen, ito pala si Kagawad Maymay. No, pasalamat talaga tayo sa kanya kasi sinamahan niya tayo na mag-overnight dito hanggang makauwi tayo. So nandito pa rin sila. Actually may kasama to siya na si Dominic. Pero umalis na kasi naghanap ng ibang ruta kung saan kami dadaan mamaya. Kagawad Maymay, baka may gusto kong batiin. Shout out lang sa taga Barangay Salvacion. Okay, sa girlfriend mo. Baka mapanood niya. Okay daw, ganito lang daw. Pababa na kami mga specimen. Papuntang Mauit River kasi may side quest kami dito bago kami uwi. Dadalhin kami ni Kagawad Maymay doon sa ilog. Kung saan pwede kami magtampisaw kasi kailangan talaga ng ating katawan mga specimen na magtampisaw sa tubig. Kasi sobrang init na ng araw ngayon, no? Yan. Pababa na kami. Dito na ka-specimen, ito na yung sasabi nilang kuweba dito. Papakita ko sa inyo. I-check natin mga ka-specimen yung kanilang kuweba dito. Yan. Historical to. Chimpua po ang yung mga indigenous people dito sila nagtatago. Sa kuweba na to. Oras ng mga giyera. So ngayon ay parang taguan na ng kalabaw. Very historical mga specimen yung kuwebang ito. Tingnan nyo naman, no? Diba? Yan. Kasi nga, during World War II, Japanese period dito sa Philippines, isa yung kuweba na to sa mga tinataguan ng mga lokal na tao o itatawag nating mga indigenous people na sila yung nauna dito na nanirahan bago tayo nakapag-settle dito. May balat ng ahas dito. Hindi lang pala kalabaw yung naninirahan dito. Pati ahas. Ano, ganda ng kanyang texture ng mga bato. Tingnan mo ka specimen. Wow. Very historical talaga. Tapos may mga kahoy pa dyan sa taas. Oh. Dito na kami mga specimen sa Mauit River ng Barangay Salvacion. Sa wakas, pwede na tayo makababa dito. Woo!
Dito na tayo sa Mauit River ng Barangay Salvacion. Maliligo na siya. Ang lamig ng tubig dito mga specimen sa Mauit River ng Salvacion.